araw po. Ayan. Ngayong araw po na ito guys is pupunta po ako dun sa dun sa tawag dyan. Dun sa terminal po kung saan po yung sakayan papunta kila Krishna. Ayan, naglalakad po ako at nahihiya po ako sa mga tao dito kaya ganito po yung ano pwesto ko dito. Anyway, yun nga kasi ang plano ko po this coming August 14 kasi di ba birthday ko. So ayoko talagang maghanda. And gusto kong gift na lamang sa akin sarili is yung makabisita doon sa farmhouse ni Krishna, makita si Krishna, makita yung update doon. Then sa Friday kasi is Kadayawan Festival na, so tawag dyan, walang pasok yung pamangkin ko kasi holiday. So nasa bahay siya, so may kasama si mama sa bahay kaya pwede akong umalis niyan sa araw po na yan sa August 14. At kung hindi rin po, or wala rin pong lakad si Krishna that time kasi kanina is nag-usap kami saglit kanina doon sa Facebook ni Kuya Karting. Saglit lang kasi busy si Krishna. Sabi niya kung wala daw siyang lakad, andun daw siya sa Meluya. Kaya try kong puntahan sa Friday kasi yun lang po yung time na pwede ako makapunta doon kasi may kasama si mama sa bahay. Kaya try ko pong tingnan ngayon yung terminal po, yung sakayan po papunta sa kanila. Kasi sabi ni Kuya Carding doon daw banda sa doon daw banda sa may Gaisano. Basta tignan ko na lang naman. Tapos tanungin ko kung magkano at gaano ka haba yung oras ng biyahe. Kasi sabi ni Kuya Carding 200 daw papunta doon. So i-confirm ko lamang doon po. So tara. May nagbanggaan pa doon. Yun, mukhang malapit na po ako sa sakayan po kila Krishna. Pero hindi pa po ako sasakay guys. Magtatanong lamang po ako kung sa Friday andyan ba sila, magkano pamasahe, ganito ganyan, para at least sa Friday kung matutuloy man ako sa August 14 at least alam ko na kung saan papunta, di ba? So ito na nga po guys, ang sakayan nga po papunta kila Krishna sa may sitio Meluya, Saloy, Kalinan District. So yun na nga guys, napuntahan ko na po. Alam ko na po kung saan po yung sakayan kila Krishna. Nagmahal na daw sila ng pamasahe. Dati nag 200, ngayon is 250 na daw. Pero okay lang. Minsan lang naman to, isang beses lang naman to mangyari sa buong taon. So at least alam ko na kung saan sakayan kila Krishna. Isang oras daw po yung biyahe, sabi ng driver. At sabi niya is sabi ko Friday na lang ako babalik. Yan, open naman na sila lagi naman daw may doon, may driver, may pampasada. Tingin muna ako dito ng guys. Tingin-tingin lang ako. Tapos may purple yam kasi dito. Check ko lang kung magkano. At ito na nga po guys, yung purple yam na paborito nga po ni Krishna. So tinignan ko lang po kung magkano nga ba ito. Para kung may pera ako at least makakapagdala nga po ako doon kay Krishna. Maliban nga po dyan is tumingin na rin po ako ng mga gift ideas nga po na possible ko nga po maibibigay kay Krishna since birthday naman po niya. At medyo naguluhan lamang po ako sa paghahanap dito. Kaya bahala na kung ano po yung mabili ko dito sa darating nga po na Biyernes. Pero hindi ko na lamang po na videohan po yung iba kong nakita dito kasi nga po nahiya na ako kasi nagtitingin na nga po yung mga tao doon. So yun na nga po guys, yun, galing na po ako doon sa sa terminal po papuntang Sitio Meluya. Doon kila Krishna nga po, tinignan ko doon kung saan nga ba ang sakayan. At yun nga po, hindi na ako nag-vlog doon kasi nahihiya ako, pero nag-video ako saglit. Sabi ng driver doon, daw po, isang oras daw po yung biyahe papunta doon sa Sitio Meluya. Then dati daw is 200 yung pamasahe doon, pero ngayon is 250 na daw, so nagmahal na sila. Kasi syempre, mahal na din po yung gasolina, di ba? So naiintindihan naman natin yun. So medyo mahal po yung pamasahe, pero okay lang po yun kasi, ayan, hindi naman palagi, paminsan-minsan lang naman to. At ngayon nga lang po ako pupunta doon. So nakapag-decide ako na kasi yun nga, sa Friday nga po, August 14, birthday ko naman. So instead na maghahanda po ako kasi hindi talaga ako mahilig maghanda. So sabi ko sa sarili ko na bilang gift na lamang po sa aking sarili yung bibisita nga po doon kay Krishna sa farmhouse para makita ko din. At para mapagbigyan din po yung request ng mga viewers na makapunta ako doon, magkita kami ni Krishna. Kaya yun, chinek ko muna yung sakayan papunta doon. At least alam ko na kung saan banda. Then tumingin na rin po ako doon sa sa Gaisano Mall ng mga pwede kong dalhin doon.
tignan ko yung ano, yung purple yam. May purple yam doon na paborito ni Chris na. So baka sakali makapagdala ako noon kapag magkapera. Tapos, basta. So sana matuloy po ako doon sa Friday po guys. Sana matuloy po ako doon kasi yun nga pangarap ko din po. Matagal ko na rin pong gusto na makabisita po doon kay Chris na. At baka ito na po yung pagkakataon nga po na magkita kami. At yun, makita ko yung nire-reactionan ko, yung idol ko. At alam kong nakakapagod yan kasi sobrang layo. Pero alam kong worth it po yan kapag nakarating na po ako doon. At thank you so much kay Kuya Carding na siya po naging contact ko. At yun, ipag-pray na lang na matuloy. Since alam naman po natin na busy din po si Chris na. So sana is wala siyang lakad sa araw po na yan para makapunta po ako doon. Kasi yun lamang po yung tanging araw na pwede akong pumunta. Kasi lagi kasing may pasok yung pamangkin ko until Saturday. Buti na lang sa August 14 sa Friday siyang pasok dahil tawag dyan, holiday kasi sa Friday dito August 14 dahil Kadayawan Festival. So timing din, so hindi ako makapunta sa birthday ni Chris na kasi August 26 is Wednesday. So may pasok yung pamangkin ko niyan. Kaya naisip ko na before or after na lang sa birthday po niya kapag may bakante tsaka may kasama si mama sa bahay. Talagang napakabuti po ng Panginoon guys kasi talagang nagbigay siya kaagad ng time na makapunta ako nga doon kila Chris na kasi ipinag-pray ko talaga yun na sana is makapunta nga po ako doon kay Chris na kung hindi man sa birthday po niya at least before or after ng birthday po niya. At yun nga po pinagbigyan ng Panginoon po kaya thanks God talagang pinagbigyan ko yung panalangin ko. Thank you so much po talaga Lord. And although medyo nakakahiya guys kasi mahihain kasi akong tao talaga kahit noon pa man. Pero first time ko po itong gawin na pupunta po sa isang lugar na hindi ako familiar. Pupunta ako sa lugar na first time kong ma-meet yung mga tao. First time ko po itong gawin. Sa lahat po ng mga sinuportahan ko ng mga vloggers, first time ko po itong, second time na pala ito. Kasi yung first time dati kay Sir Paul Pugong Biyahero, po yun ribbon cutting po ng bahay nila Little Chef Aisa. So nagpunta ako doon, sa tulong po yun ni Mang Eli. Siya po yung nag-contact sa akin na pwede daw akong pumunta doon. So pumunta ako, nagkita kami ni Sir Paul. Pero hindi naman siya ganun ka-effort kasi malapit lang naman yung kila Aisa dito Pero yung kila Chris na ngayon, sobrang layo daw po dito. Kaya medyo kinakabahan ako. At the same time, sobrang excited din po. Kasi yun nga, matutupad na po yung pangarap ko. So abangan nyo na lamang po yung magiging vlog ko guys sa darating na Friday. Kung matuloy guys hindi pa kasi 100% na sigurado. Though ako sigurado na siguro ako kasi sabi ng pamangkin ko naman is wala naman siyang pasok, wala din siyang lakad. So possible, mga 95% akong sigurado na makapunta. Sa Friday lang, pero sa ibang araw hindi na. Kasi yun nga, wala nang makakasama si mama sa bahay. Pero si Chris na, di pa ako sigurado kung may lakad siya that day or wala. Kung meron man, wala tayong magagawa. Pero pupunta pa rin po ako kasi yun na po yung time ko na makapunta Baka ang next time na available day ko siguro matagal pa. Kasi lagi naman may pasok yung pamangkin ko Tapos kapag Sunday naman is church day kasi nila yon. At ako rin, pupunta rin po ako ng simbahan. Pero mas gusto ko talaga sa August 14 kasi birthday ko nga po. So para at least ba, regalo ko na lamang po sa aking sarili po yung pagbisita nga po doon. Kasi minsan lang naman ako kumbaga gagawa ng ganitong bagay. At ngayon lamang talaga sa buong buhay ko. Kaya yun, abangan.